Di dali ra nahuman. Nasundan ni Kuya Undo, dali ra gyapon nahuman. Ganin ang butag, tagdali mahuman. Kini ako mahuman ba kanino? Pasig di ni mahuman. Bitaw. So dili ta. Panindog mo palihog, kuyog kanako og ablihan nato ato mga Biblia. Ephesians chapter 5 in verse number 15 down to verse number 16 for the sake sa atong time. Magampo na lang sa tadaan, tanawa lang niya. Pagkahuman og pray, lingkod na lang mo, then usa ta magbasa sa pulong sino magampo. Ta mo nga amahan nga langit noon, Ginoo nga labing kamahanan. Ginoo, salamat gid kayo sa kusog nimo gihatag, nakabalik kami karong hapuna. Dili aksidente Ginoo, dili ni among kabubuton kun dili imo ginintuyo Lord. Nga makabalik kami tungod kay aduna kay gustong ipaabot sa mua karon nga kahaponon. Lord God, niya imong mensahe karon nga amo kini nga pagatun-an ang hinaot ko Lord nga kini mahimong reminder sa matag usa kanamo o maghatag kinig pagtulon-an sa mong kinabuhi Ginoo. Unsa ka importante Lord ang paduol gyud kanimo. Lord God, gamita kong instrumento lamang. Nasayod gyud ka Ginoo nga wala koy arang mahimo kung wala ka. Salamat sa imong grasya, kaluoy sa imong panalangin nga giandam, nagsaad ka Lord, nga ikaw gayud mo pahilo na sa tanan. Bless ang imong mga katawhan karon nga maminaw niini, kini maghatag og kalipay, kadasig namo, doon na may nagmulayahon Ginoo, ikaw Ginoo magdasig, doon na may kinahanglan nga badlongon Ginoo. Lord, ikaw Ginoo magagamit sa imong pulong nga kini maghatag og tulid sa matag usa kanamo. Dalaygon ka, Holy Spirit, ikaw magapamuhat sa mong palibot, ayaw tuguti ang kaaway Ginoo makasamok namo. Tanan akong gipray in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod ka mo. Then ingon ang pulong si Ginoo sa Ephesians chapter 5 in verse number 16. So nada sa screen katungoy mga Bible. Tanawa lang ninyo diha sa screen. Ephesians chapter 5 in verse number 16, very common verse nga tong pagabasahon. O kung nakita na ninyo diha, say amen. Okay, ako'y mubasa aning verse number 15, then kamo may mubasa sa verse number 16. Ingon ang Bible sa verse number 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. In verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Ang title sa mensahe sa Ginoo karon nga kapunon nga akong pagadadon, why? Okay, wala pa. Why do we need to use our time wisely? Nganong gikinahanglan man nga atong gamiton, usa kini ka pangutana mga igsoon ko da sa Ginoo, nganong magmaalamon man kita sa paggamit sa atong panahon. Obvious sa atong gibasa mga igsoon sa verse number 15, nga ingon ang pulong si Ginoo nga sa verse number 16, ingon ang Bible nga ang mga adlaw karon or ang atong panahon karon grabe na gyud kadautan. Di magid na ikalimod, no? Di magid na ikalimod nga dautan na gyud. Unsa man ang dautan pastor? Wa na gyud ayo. Dunot na gyud kayang sistema sa atong panahon karon. No? Tanawa karong adlaw, di ba? Kung tanaw kag news, unsay naa karon sa Manila, nagrally na tungod ining mga kurakot nga mga tao. Grabe no. Kung nila pa, kung nangawat og tinapa, dali kay dakpon, mapriso, pero kining nawat og trilyon-trilyon, milyon-milyon, di inoon. Gagmay ra kayo, do ana ka kadaot ang atong sistema karon. Inana kadaot ang atong panahon. Mo na ningon ang Bible, ingon ang Bible sa verse number 15, not as fools but as wise. So mo nang gikinahanglan nga atong gamiton ang atong panahon nga dapat magmaalamon ta niini sa paggamit. Okay? Kaya kung dili ta magmaalamon ani paggamit itong panahon karon, sayang lang gid tanan. No? Usik. Na unsa ka importante ang oras? Unsa ba ka importante ang oras? Siguro tanan nga event or tanan nga lihok nato no nagnaagi oras. Just like for example, naata dinhi sa oras nga mo arita dire. Nagsimba ta, di ba? Nigamit tag oras. Kung magkaon ta, na oras ting kaon, buntag, udto hapon, napay snacks, napay duha ka snacks, so kapila ta mo kaon. Natay oras. Kung manarabaho ka, naay ginahanglan nga musunod ka sa oras, kay dili pud pwede nga
Muadto ka ang inyong oras nga magsugod mo sa trabaho alas 8, muadto ka alas 9 or alas 8:30. So inana ka importante ang oras. Kung magbasketball usahay magkagubo tungod kay gamay na lang kayong oras. Kaya bang labi nagkrusyal na kayong dula ba? Tungod sa napay oras. So inana ka importante ang oras. Inana ka importante ang panahon. Sa mga igsoon ko da si Ginoo, kung dili nato bantayan, no? Dili nato tarungon og paggamit ni masayang ra gid ang tanan. Ang paggamit sa atong oras mga igsoon, using our time wisely is a matter of wisdom. Kung dili nato tarungon paggamit atong oras, ingon ang Biblia mura ra gid tag kung ipastore pa mura tag mga way kaalam niya na, no? Mura tag way mga kaalam niya na. Mapahiluna gid ang tanan. Using our time wisely is to combat evil. Tungod kay ingon ang Bible, the days are evil. No? Kung dili ta kabalo niya na mo gamit, mo compromise ta sa mga dili mayong butang. Kung dili ta kabalo mo tan-awar gud unsay pinakadako kayong karong panahon na unsa ba ang pinakadako kay nga gigamit sa yawa karon nga panahon nga ang atong oras nagakausik lang. Ikaw kabalo ka na unsa na? Kabalo ka na kung unsa na social media. Musugot kag sa dili, mabtan kag alas 12 usay mabuntagan pa gani. Ginamit lang dia sa social media. Kita pasalamat nga na social media nga magamit nato. Pero tuguti nga kita mo'y mugamit sa social media, dili kita mo'y gamiton sa social media. Kita naawar gud na akay cellphone. Imo na siyang gigamit. Magamit na nimo kinahanglan kag load. Kung wala man kay wifi, so mag-data ka, mag-load ka kay kinahanglan maka Facebook lang ka, maka-access lang ka. So unsay gusto nimong tan-awon, hurot pa imong time or naa kay giidulo nga kinahanglan, na kay gina-follow nga kani gusto gyud ko mo tan-aw ani niya labi na sa mga sikat-sikat karon mga Ilyas, unsa pa na diha ang mga Tilas. Na ay mga gipang idulo, kinahanglan so uy mong tan-awon ba? Usik ba gud sa time? Usik ba gud? Mura gid kag kanang gipangwartahan ba? Mutanaw, nagbayad ka, mutanaw ka, hurot imong time. So nindot man ang ingana nga naatay mga inanang butanga, pero nindot kita ang mugamit, dili kita mo gamiton ni ana. Kay nga naman, sayang ang atong oras. Tanawar gud. Siguro kung mahuman ko din hiaog, unsa na oras karon? Alas 3. Siguro kung humno na ko nero alas 5, magyaw-yaw na siguro mo da. Tanawag na ata sa atong cellphone maglantaw. Nak, mga na taon, yan na lang. Una lang. Usay di na ta kabantay ba na? Sayang. Uy, while gatuon ko ni nga mensahe no kay kung pagkasayang gyud sa tong oras dai no kung tayo gamiton sa social media, dapat kita ang mugamit sa social media. Dili kita may magpagamit. Okay? So why do we need to use our time wisely? Number 1 sa atong letter A, itong makita diha sa verse number 16. Days are evil. Days are evil. Sa ato ang giingon diha karon. Sa ato nang gisgutan kanina. Naunsaon man na nato, pastor? Naray sa Ephesians chapter 16. No, wala man siguro 16. Chapter 6 verse 11. Tanawa day. Sa chapter 6 verse number 11. Murag dili na mao nga verse. Ephesians chapter 6 verse number 11. Atong tanawon ang pulong sa Ginoo. Balik ta dito, abanti ta gamay. Tanawa sa verse number 11. Put on the whole armor of God. Kay karong panahon na grabe ang yawa oy. Lipat-lipaton gyud kaniya, maniguro ngita gid si pamaagi nga mapalayo ka sa pulong sa Ginoo. Di ka kabasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay lipat-lipaton ka sa yawa. No? Ingon ang Bible, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Lipat-lipaton ta sa yawa maura gid ni. Solution mga igsuon aning days kaning atong kapanahunan karon. Balik ra gid ta sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, our time is short or limited. Mubo ra atong panahon, gamiton pag natog dili tinarong, di kanang
spend patag time ng mga butang nga walay value sa atong eternity, sayang kayo ang atong time. Mga young people, ayaw ninyo kusiki inyong kinabuhi. Sayang, yun yung sayang-sayang nga na. Nga nung makaingon magang iyo sayangi, kung taas kay kong experience po sa una, o kaning mga nag-una ninyo. No? Kung unsa kang klaseng kinabuhi ka na usik sa una. So sayang kayo, limitado ra ang atong panahon, atong oras aning kalibutana. Ingon ang James chapter 4 in verse number 14, ginagamit ganin nato ni kasagara soul winning ta, di ba? Ingon ang Bible, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. Then, wala na dayon siya. Then pagkawala nining kinabuhi unsa naman dayon? Kung wala na to gigamit ang atong oras, at tarong ang atong oras, labi na kitang mga pamilyado ta, no? Kitang mga pamilyado ta, di na to tarungon og manage ang atong oras. Pas mong bitok sa atong pamilya. Pamilyado ka, unya na lang ta siguro manarbaho anay kay napa may bugas. Napa bitaw tay kuan ngutang lang sa ta. Antod mapuno na lang ta sa utang. No? So dapat atog yung gamiton. Salamat nga naatay pastor nga magsigi gyud natog tudlo og wisdom. Unsaon na magtigom, unsaon na magtipid. No? Salamat niya nga natay guide. Guidean tagikan sa pulong si Ginoo. Then ingon ang Bible letter C, we are accountable. Accountable ta ning kinabuhi or sa atong time. Ingon ang Bible sa 2 Corinthians chapter 5 in verse number 10, tanawa. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done. Ingon ang Bible. Whether it be good or bad. Muhatag yung kaghusay sa Ginoo na. Romans chapter 14 in verse number 12. Ngon ang pulong si Ginoo, Romans chapter 14. So then every one of us shall give account of themselves. Matag-usa na to, muhatag taghusay sa Ginoo. Tingon ang Bible sa ganina sa atong gibasa nga, ang atong kinabuhi is muwala ra na siya. Then ikaw man ani mga tubang ka sa Ginoo. Kung pananglitan ko nagkuhaon ka sa Ginoo karon ba, matubang ka sa Ginoo. No? Sa Sunday school kanina, ulaw gyud kayo no nga balik ang Ginoo ba niya may pag-shot nimo. Pirti pa mo kipit-kipit da agkuan. Sani? Cigarette smoking is dangerous to your health. Grabe karon no bisag unsa og butang sa gobyerno karon bisag ngilad na kitan-aw ng pakiti sigarilyo ba nga bungi na ginang naong nangahurot ng ngipon gipang sana. Grabe gid mas gahi pas kanser. So di ka undang na mahal ra ba kayo? Matud pa sa uban nga mga nag-analyze niya na usa ka bok sigarilyo pila gud na karon. Bigyan mo din ng tigumon, so sila katuig, mahimo din ng balay. Pero naimo na sigarilyo, baga. Impas imong baga. So mao ning ingon ng Colossians chapter 3 in verse number 23, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto man. Kung unsa may atong gihimo mga igsoon ko da sa Ginoo, buhatan na para sa Ginoo. Dili sa tao. Kay kung para sa tao rang imong buhaton, sayang. Mapasidunggan tod ka i-appreciate ka, pero para naman po na sa tao, manang nindot gid ang dito sa Ginoo. Heartily as to the Lord. Ingon ang Bible sa Proverbs chapter 3 in verse number 6 to 7. Kinag-una din ning atong libog na siguro ng atong kuanda ba. Sana arrange sana atong PowerPoint. Proverbs chapter 3 in verse number 6 to 7. Sa gingon sa Bible, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. And now sa verse number 7. Sa verse number 7, Proverbs chapter 3 in verse number 7. Be not wise in thine own eyes. Be not wise. Fear the Lord and depart from evil. Be not wise. Sayang. Kaya na ko ni, bright bitaw ko. Okay ra ni, mapahilaw na ko ni. Tanan, basig imo-imo ra na.
Mo nagingon sa Proverbs ba nga naay dalan nga naghunahuna ta nga paminaw nato sakto pero dili day maayo ang sangputanan. Kalaglagan di ay. Okay? Then time is a gift from God. Gasa sa Ginoo ang time nato, mo nato ning gamiton nga or dapat magmaalamon ta sa paggamit niya. In Psalms 90 verse number 12 naay usa ka pag-ampo diha nga ingon dira ang usa ka salmista nga teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Tudloi kami sa paghuna-huna, pagbalansi ba sa itong oras. Kaya aron maaplikar na to ang, sa ito nag-iingon, mubura nga itong panahon. Aron maaplikar na to ang kaalam sa itong kinabuhi, sa itong kasing-kasing. Okay? Mo nang ingon na dito sa Ephesians chapter 5 in verse number 15, sa itong gibasa ganina, not as fools, but as wise. Okay? Then, we are commanded to do so. Ang Bible or ang Diyos Gud mismo may nagsugo nini nato. No? Ato kong balikon pagbasa. So then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kana gingon diha nga walk circumspectly, or but ye then walk. Paglakaw mo nga unsa man ang circumspectly. Unsa man ang kana bang magmabinantayon ka, kini gigamit ni siya nga term sa mga scout rangers. Kinsa may mga scout rangers din eh. Kasagaran nato Scout Rangers mo to no. Scout Rangers ganahan nato ba? Kanang mga scout rangers, dili ganyan mo sa mabantayan, nga naana na sila sa imong likod. Ato po di siyang makita diha sa kanang mga, or kaning iring. Bantay ka ng iring, observare ko ng iring or kanang layon. Pag hinahinay, yun na siya, kumbaga timing ba? No? Timing, baho mo ng timing ko, sir. Iring ko datong gisgutan. No? Circumspectly. In Colossians chapter 4, in verse number 5, Colossians chapter 4 and verse number 5, ingon ang Bible, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. We are commanded to do so. Anong Bible? Redeeming the time. Paglakaw ka mo diha, o paglakaw ka mo diha sa kaalam. Then, ingon ang Bible, redeeming the time. Ano man? Evil ang atong panahon karon. Okay? So introduction pa lang to ha. Okay pa mo ha? Introduction pa lang to. Oh. Okay, sarita. How are we wasting our time? Kaya sa mga pamaagi ha nga atong nausik nga atong time labi na number one, no, kining living without Christ is a waste of time. Kini bang pagkinabuhi nga wala kay Kristo sa imong kinabuhi, pagkasayang sa imong kinabuhi jud. O nang ikaw karon naminaw ka, nagsimba ka diri, kung wa pagid ka kasiguro sa imong kaluwasan, wa ka kasiguro kung mamatay ka asa padong imong kalag, siguro agyud imong kaluwasan sayang ra gyud. O siguro nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, o dugay na kang nangalagad sa Ginoo, dugay na kang nagsimba, sig nag-apil lang ka diri sa choir ba? No? Basin ra pod. Unya wa gyud ka tinud-anay nga naluwas ingon ang Bible. Sayang ang imong panahon. Mingon ko si Jesus Christ, inumdum ka sa gisulti niya kang Judas, mas mayo pay wa na tao. Sayang gid kayo. Unang ayaw sayang ang opportunity nga labi na kining na atong mga bisita karon no. Nga na mga players na to or kinsay na mga bisita nato nga ginadala nato din ay usiki ang panahon nga napay nagsigigdala nimo sa simbahan. Mutudlo nimo sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan kay kung mamatay ka ingon ang Biblia. Wa ra bagyo irkon sa langit. Wa ra bagyo dagat sa langit puros kalayo. Walay comfort sa impyerno. Walay comfort sa impyerno, puros kasakit. Diaw mo kana ang giingon sa katong taong dato, amahan nga Abraham kung mahimo pareha sila sa Rodribe. Nangandoy siya sa bisag usa lang gyud katulo. Diaw mo kana kagamay nang usa katulo pero iya gyud nang gipangandoy tungod sa kainit. Parang ikaw karon siguro agyud. Pastor dugay naman ko nangalagad sa Ginoo. Mao ni pastor nakaila naman kog Jesus Christ. Ang tinud ang may problema na nakaila kag na Jesus Christ.
Wa may problema nakaila kag Ginoo, may problema nagsimba ka, ang pangutana, naa ba kay relasyon sa Ginoo? Kaya ako sa una mo, tinuod gini nga experience ako kung ginibalik-balikon, nagtubo ko nga naagid mi sa simbahan, simba mi, nakaila kong na Jesus Christ, nagpakamatay si Jesus Christ sa krus bayad sa akong sala, kaila ko nga ni Ginoo, gitudluan ta sa pulong sa Ginoo, gitudluan ta sa tanang matang, may tungod sa mga kanta, diha sa mga extension classes, tudluan ta nga naay Ginoo, usa ka butang wa nako nasabti, or wa nako ang kaluwasan wa din nako nadawat. Di bot pasabot nga nagpakamatay na si Jesus Christ sa krus, luwas na ka. Kinahanglan nga imong dawaton ang kaluwasan nga iyang gi-offer. Kaya ingon ang Bible, sa John 3:16, wala lang na diha, ingon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Manang, usik ang imong panahon yun, kung yun di mo madawat si Jesus Christ. Sayang lang yun. Dying without Christ is a waste of time. Manang ayag yun og sayangi. Mga young people, siguro maing ka nga, baskog pa man ko, okay pa man ko. No? So tanawar ko nang giingon rin sa pulong sa Ginoo in Mark chapter 8, verse number 36. Unsay pulos sa usa ka tawo, kung maangkon yang tibuok kalibutan, tiyaw mo kana. Pero ang iyang malaglag lamang. Or base ni kabut sa panahon, kining giingon sa Matthew chapter 7, in verse number Matthew chapter 7 and verse number 23, and then I will profess unto them. Basig mo ingon yang Ginoo nimo ba? Sayang man kay dong, wa man nimo gidawat ang kaluwasan nga kung ihatag. Wala na, ulahin na ang tanan. Nang ayaw gyud usiki, pamalandungi gyud maayo na sa imong kagul imong lingkuran, pamalandungi luwas bagay gyud ka ako. Mo nang siguro, lisod kay ka nga musimba, lisod kay mausab ang imong kinabuhi, pasin tinuog, wag ka na luwas. Sige kog check, sa una sa diha nga napakog isilbi, kadugog dengan ikog mga bidyukihan na sa una, basta ganahan mo kumukanta. Tagi kanta, kita na pugkog ka nang nay ref, nga makita gino mo ng mga nagsingot-singot nga mga tag-as og liog ba? Mga, sana, kwadro og ba? Tawag na nila Pali magyud Pero lahi man akong bation, makonsensyam ko. Dito na ko nasabtan ni kang Lord, luwas gyud ko, bahalag magkadiunsa. Naisig pangutanan ako, Brad, luwas na ka. Luwas na ko Giunsa man nimo pagkaluwas? Aki akong gidawat si Kristo nga akong manluluwas. Mamatay ka, asa makasala pa man ka. Kung kining sala din ako, Brad, di ko malimot ani. Si Kuya Undo, may sigig tudlo na mo dito sa kitchen sa una. May tungod sa eternal security. Nga dili na gid mawala kay Sunday school teacher mo ni Kuya Undo sa una, alang sa inyong kasayuran. Sunday school teacher na dito sa una. Ang pagdirilid, nag-Sunday school teacher, bagay pong kadiri sa una. Pag dali ra, no? Pag na si Pastor Tuper naman dahil to. Ang kaluwasan na to, dili naman na mawala di ay. Itong bisa pagbalik-balik aron pang kalibutan. Og ni Jerry Alob pa to, Will, kung maimpirno gani ko, sudyaan yun akong Ginoo. Kung ano man po, luwas ko. Yaw makitong termino si Jerry Alob. Iya gikunong sudyaan ang Ginoo, tulisukon gini ang Ginoo ko, no? Kuya, po na ninyo So living without Christ is a waste of time. Basin unyag maingon ang Ginoo, depart from me, ye that works iniquity. Sayang kayo. Mo nang dawata gyud si Jesus Christ nga imong manluluwas. Pasudla gyud siya sa imong kasing-kasing. Kay ingon ang pulong si Ginoo, wa narabagyoy, balik kay pa. Sayang kayong panahon. Ikaduha, sa unsang paagi nga mausik ra nga tong time, kanang nagkinabuhi tang layo sa Ginoo. Living without Christ is a waste of time. Ikaduha, kanang nagkinabuhi ka nga layo sa Ginoo. Luwas na ka, pero wala pud ka nga lagad sa Ginoo. Luwas na ka, pero ni backslide po ka. Usik ang atong time, no? Sayang, matay tawa, tay nila pa ito, agit tayo mapupho. Huwag madawdaw. Ngayon, ang pulong sa Ginoo in Luke chapter 15 down to verse number
Luke chapter 15 in verse 11 down to verse number 30, ang istorya man ni may tungod sa katong prodigal son ba? Katong iyang gipangayo ang iyahang portion. Dali siya panguha. Dili pa ang time ba? Dili pa ang time, nag-una-una na siya, manalisod no? Kung mag-una-una bitaw kita sa kabubuton sa Ginoo, mo ginahinungdan nga mangluod ka og di-grant sa Ginoo. Nag-una-una siya. Kinagi-grant na lang ni sa iyang amahan, hantod sa iyang gibuhat. Nag-adto siya, nagpanaw siya, moadto siya sa lugar nga halayo og unsa iyang gibuhat sa iyang kabtangan. Perting usik-usik niya. Nagpalayo siya sa Ginoo. Wa gyud maing laki, wa gyud maing Kristohano nga magpalayo sa Ginoo. Mayon ta mga igsuon among pag-ampo, matag-usa nato nga Kristohanon ta diri sa simbahan sa adlang Domingo, Kristohanon po ta matag-adlaw dito sa tua. Dili ta magpalayo sa Ginoo. No? Simba ka karon Domingo, nindot kay kag-attire, kay simba gud pag-abot na po dito, unsa na po kay mga attire sa kabot sa inyo? Labi na ning atong mga kababayan-an. Diyang makitaan ra ba nato magdaybog kanana o? Si pastor. Na dayon ba? Ako na lang po'y maulaw. Suoton magig si pastor. Ay, pastor, niguro na yung kipi-kipi. Naulaw siya, tapos maulaw di ba? Kasi nakarelate na. I hope nga Kristohanon ta dire, Kristohanon pa dito sa atong balay. Ayaw pagpalayo sa Ginoo. Sayang ang panahon. No? Sayang ang blessing. John chapter 15, tanawa. Kasi nagingon John chapter 15 in verse number 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, maulang gid na huna-huna. Mao gid isun masulod usahay nako sa kung nahuna no. Di magpanahon nga mag-selfie ta. Huna na tag wisik-wisik ng imong ulo pag magunahon bitaw kana. Nusnusar ko na imong naong pangilamos then ginhawag dako. Binag mag-selfie na ka. Wisik-wisik na imong ulo, hapyuran na imong naong. Ganaman, huna-huna lang gid kung wa ang Ginoo. Wa gid tay mahimo. Tinuod lang mo nang sayang kung magpalayo kita sa Ginoo. Young people, basig Kristohanon ra ka dinhi nya. Patay na no? Sa SLB sayangan ta ba? Diri sa SLB sa una, nanako makita nako na nasa lahing kalibutan karon. Nagdiingon nato na ba? Kay di naman siya parehas nato. Makita nato grabe gid ka porma, nindot kay mo suot og mga gamit. Pag-abot sa gawas, wala na. Mga Kristohanon, labi na kamong asa mo dapat ng trabaho na mo sinyong amo. Dapat unta, kung dili na po mo magtrabaho gisilbi, Kristohanon gyapon mo. Kristohanon lang gyapon ta. No? Sa una na kasulay, masad may guli-glite, pero ako sagid akong kadlo-kano ka nang di ko ka pangalagad sa Ginoo. Kinsa bago din tayo manglaki na to. Uli miglite, ngita gid magsimbahan oy. Layo kay mong simbahan gud, burangan higad to siguro sa Aurora. Para man lang kung simba, kilain gid kayo mbot lang. Lahi yun. Murag bukal-bukal gid kung kasing-kasing ba kung lahi gid kay konsensya. Makonsensya gid ka kung di gid ka kapasimba sa Ginoo. Nang wa gid ko kasulay nga gawas lag nahilantan. Admit si Marjorie sa una sa kuan, wag ko kasimba. Og hapon, niguro kog simbahan nga si Marjorie sa una na man siya kanang gastritis, mutaas gyud na yang acid. Sige na siya suka-suka. Sa hinungdan na kanang sige na mog soft drinks, sige na mog juices, mga kape. Inigsakit sa ingtian, inigsuka, paimnon pag yung kape, imbis kay mao dito hinungdan nga nagsakit yang tiyan, hala paimnon, musuka na sad. Wa kita na mao, taka-taka lang tagtambal ba. Inom-inom og kape kay nagsuka. Hantod, di na magid mada, murag mo yilo yung suka. Murag magkamatayo na. Sa mingon, di naman ako makaya na eh. Okay, kumpiyansa diya kay bata para ba ko? Gi-admit sa hospital. Reklamo siya, di na ako makaya. Kapira di hinungdan. No? So balik ta dire sa John chapter 15,
In verse number 5, hinumdumi, wa gyud tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Okay? Hapit na gid human last. Last na gid ni. Murag mahuman ra gid ni. Abi na kog di mahuman kay sa ako nang giingon gina ilang kuan dugdali ra man kinahuman. Number 3, wasting your life with material things. Dili man mga igsuon sayop nga nang kinabuhi ta. Sama sa gisguta na challenge sa pastor nato. Dili kina sayop manabuhi ta para sa atong pamilya, dili sayop nga ngandoy kag mga butang. Pero ang sayop diha akong diha na lang gyud kani focus nga kada bitang mawala na nungkas pag kumbaga ang imong oras sa trabaho daghan tay nagwalay nga pastor nga taga disaba na siya nga gamayon nga pawon say nagfollow na dinhi kita kani kog na mga comments na nila. Siya nga, kamo! Host Pastor Gusari, no? Ronald. Tapos na, kisa ba na? Nga, kung maadtog trabaho, pastang pagkabdi ka kayo. Di yun mag-late. Siyempre, importante nga di ka malate. Kaya, gutay tayong gisunod. Maadtog eskwelahan, pastang sayo ha. Pagsimbahan na. But na lang. Aon yan na, napay 5 minutes. Sayang. Sayang. Wasting your life with material things. Focus ba sini-focus na lang kada ba? In Luke chapter 12 verse number 15. Ito ng Bible, and he said a certain man had 2 sons. Oh, murag 12. Murag nagkabali-bali naman itong verse da. Luke chapter 15 at 12 verse number 15. And he said unto them, kadto man gud ning naay usa ka batan-on ba katong pong gatigom na siya nga ni daghan na kagtangan inom pagmaya diha sakto. Then paghimo maghimo na lang ko kuan, no? Parable ba ni siya? Kaya ang context ani is na ni duol ni Jesus Christ nga tud kay miana siya nga Ginoo magtutudlo master unsa to ingon dito nga ignar ko nagakong igsuon bi nga tarungon niyag bahin. Tarungan ko niyag bahin na ng among kabtangan. Ingon si Jesus Christ, ingon ang katong judge nga, kinsa may naghimo na ko nga tigbahin, ana? Di mo na trabaho sa Ginoo. Pero unsa giyang ingon, no? Beware of covetousness. Kaya ang nakita mo gud adto, covetous na siyang kasing-kasing. Ganahan kay siya ba? For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. Mo niyang gitambag. Beware. Paano magbantay tayo ng mga igsuon? Okay? Sa Matthew chapter 6 verse number 21. Matthew chapter 6 verse number 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung asa dapit kid ka ganahan, pasig diha na lang pug ka. Ganahan kay kag material nga mga material na gani mo, taas kay kag panahon diha. Adto ra gid na mag-focus. Sayang ang imong panahon. Sayang ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo. In Colossians chapter 3 in verse number 2. Kapit na gyud. Colossians chapter 3 in verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Dili naman kinahanglan nga elaborate pa na direg maayo. Dili naman kinahanglan nga ato pa nang daghan o saong pa na nato pagsulti na klaro naman gid kay na gingon sa pulong sa Ginoo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Usahay lang gid kita, dili lang gid ta makapaabot. Matthew chapter 6 in verse number 19 o 20. Ganang Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth. Gisulti gid ni Jesus Christ ba? Aron ma-aware ta nga dili day ka na mga butanga mo atong tagaan og focus. No? Salamat ta sa atong mga negosyante dire, atong pastor, natay na silang Pastor Daniel Abaw, silang Sir Lauro, tanan nga mga negosyante nato nga ni sanong mo sa atong pastor nga matudluan ta, magnegosyo kamo, apil na manoon ko ani noon. Para sa buluhaton si Ginoo. Kaya nga atong oras dali ra gud kayo, takabalog ugma, wala na. Ko kasiguro buhi pa kugma, kisa may kasyoran yung buhi pa mugma no.
Loy. Sa may kita atong balita ni Bukol. Awa gito yung agi ka Bukol, matay gito. Pusil man sinana kadali ang kinabuhi, no? Inana ra kadali ang kinabuhi sa tao, dali ra. Then ingon ang Bible sa verse number treasure earth where their moth and rust that corrupt and where thieves break through and steal. Kawaton ra na. Dili din na nato tagaan og dito sa verse number 20. Pagtigom hinon sa inyong kagalingon og bahandi nga naa sa langit. Diin waag yoy taya wala gi wala na. Saan sa man pastor? Di atas pagpangalagad sa Ginoo. Focus sa Ginoo. No? Although dili man ta perfect sa itong pagpangalagad sa Ginoo, apan mangayo ta grasya sa Ginoo. Nga dili masayang ang atong oras o atong panahon while napatas kalibutan. Ang Bible that everyone may receive kung unsay iyang gibuhat diha siyang kaugalingon bad man kaniog. Nang dili. Iyon ang Bible. Dili nato sayangon. Last nga verse, sa mo ni, arita sa Ecclesiastes. Suotan na ninyo yung mga medyas, sapatos. Okay, last na ni. Tanawar ko ni in Ecclesiastes chapter 12 and verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, Bible, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano yung duty, sayang kayo. Wala man gingon na, for this is a part of, no? Part lang, wala pa gingon na half, whole duty, malinin nato ni. Mubalik ta sa unang panahon, no? Kung atog yung tunan, gihimo ta, we are created para mag-alagad sa Ginoo. Gihimo ta para pag-alagad sa Ginoo. Kasala ang tao, pero gikuha gihapon ta sa Ginoo. We are created unto Christ, unto good works. Ano man, mauni ang atong duty. For this is the whole duty of man. Fear God. Don't waste your time. Nahimo na din mo, Pastor, uy, di, apil ko ani. Tuumog inyo harani, hiyahay kayo mo, kamuray kaon niya, apil ko ani. Tanan, kitang tanan, gihatag ni sa Ginoo sa ato, dili ni 500 pesos lang para sa Noche Buena, para ato ani tanan. No? Sayang. Okay? Manang mag-ampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Laygon ka sa katapusan, nagpahinomdom ka na mo, Lord. Tungod sa paggamit sa imong panahon, unta Ginoo, pinagi sa imong grasya, sa imong kaluoy, mahimo na mo ni. Hinaot ko nga kining mensahe, Ginoo, mahimo na mo nga gabayan sa pagkinabuhi sa matag adlaw. We back to you the glory and honor. Di alamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Maayong hapon nato.